morning to everyone. On behalf of the City Government of Taguig, welcome to the Invest Medical Scholarship Awarding Ceremony. Today, we are going to celebrate another milestone in the lives of our future doctors. Through Invest or investing in the value of education through stewardship for Taguigueños, the City Government of Taguig continues to demonstrate its commitment to giving more Taguigueño youth the opportunity to reach their dreams through education. First District of Taguig, Honorable Ricardo Ading Cruz Jr. And also with us are our Executive Assistant for Health, Dr. Marie Irene C. And also our City Administrator, Dr. Cecilia Montales, and also our Executive Assistant for Education, Mr. Rene Lopez. And to give us a better... Bigay lang sila ng incentive pag kayo i-graduate na with Latin honors. At sasabihin, ang taas naman ng incentive. Pero kung nag-aaral kayo, wala kayong incentive, di ba? Dito ho, bawat sapat na kayo ay matalino, kayo ay nakapag-aral, kung masama naman ang pag-uugali ninyo. Okay, next slide. Ayan, para lang ho, meron kayong greater appreciation of what we've been doing. Hindi po ito normally nakikita, pero karaniwan. So, kung ilan naman natin 20, yung 20, naging 25, naging 30. Masaya kayo? Yun! Next slide. Taon na kayo ay scholar ay kalahating taon lang. Pero hindi naman nagpasal siya. Hindi naman kami tatanggi, di ba? Pero kapag more than 250,000 a year, ang katapat po ng scholarship ninyo ay isang taon. Okay? So, di ba? Fair? Sa mga taga-PLM at UP, tingin ko tuwang-tuwa kayo dito. Next slide. After po ninyo matapos ang inyong service obligation, bibigyan na kayo ng clearance ng ating DHRN po. Yes, Ms. J. Ayan. Ayan. And that is my last slide. Thank you very much po. Our healthcare team present here today. And maraming salamat po sa pag-cover ng isa sa ipinagmamalaki namin ng ilang pamilya ang makapagpatapos ng doktor. Sa kabila ng katotohanan, magaling at kaya naman ng isang Pilipinong estudyante. O, pipiliin ba nating kumilos at may gawin? Ang pinili po natin ay ang ikalawa. Kaya nandito po tayo. Sa paglipas ng mga taon, malaki na ang naging pamumuhunan ng Taguig sa edukasyon. Kanina po ito ay malalim na ipinaliwanag na ni Professor Rene Lopez sa ating lahat.
Ngunit habang lumalaki po ang ating lungsod, na sa ngayon ay may 38 mga barangay na at populasyong 1.3 milyon, tayo ngayon ang pang-apat na sa pinakamalaking syudad sa National Capital Region sa populasyong 1.3 milyon. Mas lumalaki rin po ang ating mga pangangailangan at mas bumibigat para sa amin ang ating responsibilidad. Mas maraming pamilya ang nangangailangan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan at mas malinaw ang pangangailangan ng pagkakaroon ng mas maraming mahuhusay na mga doktor. Ito ay batch Tanglaw. Ang Tanglaw po ay nagbibigay ng liwanag, guiding light, beacon. Bilang mga magiging doktor, iyan din ang magiging papel ninyo sa buhay ng napakaraming mga taligid. Sa oras ng pangamba, kayo ang magbibigay ng pag-asa. Sa oras ng panghihina, kayo ang magbibigay ng lakas ng loob. At sa tanggap niyo ngayong araw na ito ay maituturing din na karangalan nila. So today, we do not only honor and acknowledge the scholars but also their parents and their guardians. Palakpakan mo natin sila. Ang City of Taguig sa kakayanan ng ating mga invest scholars, pinagtiwalaan muna sila ng kanilang mga magulang. So, yan ay napaka-priceless po, no? Yung pagmamahal, pag-aaruga, pagtitiwala binigay ninyo sa inyong mga anak. Priceless po yan. Maliw niyang pagpapakita sa atin ng kanyang overflowing generosity sa City of Taguig. So, thanks be to God. Ibabalik po natin sa mga. Alam niyo, 2 araw kaming nag-aalala kung matutuloy itong ating programa dahil sa lagay ng ating panahon. Pero nandito tayong lahat ngayon. Gusto ko din po palang sabihin na mula po kahapon hanggang ngayong araw, as of 8 a.m., nananatili pong possible ang ating mga major national, major roads and even secondary roads sa City of Taguig. Sa awa ng Diyos po ang proteksyon ng Panginoon ay sumasa atin. At sisikapin po namin na masiguro na sa lahat ng pagkakataon naaasahan niyo ang ating City of Taguig kahit pa nga po sa mga punto ng mga trahedya o kalamidad. So, yan po ay isang malaking pagpapala sa city natin. Nag-aalala kami kung may masastranded.
ako kasi po bata po ako, sakit din po ako, so madalas po ako sa ospital. So kapag po nakikita ko yung mga doktor, I was always fascinated with how they work with precision, and since then po, I've always dreamed of becoming like them. Sa totoo lang po, yung pangarap ko pong maging doktor, nagsimula po siya nung bata pa lang po ako. So una po parang gusto ko lang pong makatulong sa tao. Doon nalaman ko po na, ang gagaling po pala ng mga doktor para po silang mga silut sa Cayetano High School, then yung school assistants ng City Taguig. And hanggang sa ngayon nga, yung nakasama siya sa Invest Scholar. So parang in return, no, nakita ko na maging bahagi siya ng Taguig City sa pag-unlad ng Taguig at sana maging magaling siyang doktor at talagang makatulong siya sa ating community sa Taguig. Nakita ko ang kagustuhan ng anak ko na maging doktor nung nag-handle siya ng children ministry sa church namin at meron siyang love and compassion sa mga bata, lalo na yung mga mahihirap na gusto niya talagang matulungan. Noon pa lang nag-aaral po siya, mahilig na po siya sa science. Lalo po umigting yung desire niya sa medisina nung po ako ay nagkasakit ng breast cancer noong 2020. Provision sa pagpapaaral ng anak kasi meron na tayong ganitong Invest Scholar, and encourage your children to pursue their career, lalo na itong sa medicine, magiging doktor. Huwag po tayong mahinaan ng loob. Malaking bagay po ang naitulong po ni Mayor Lani sa aking anak dahil from high school po sa Taguig Science po siya nag-aral, scholar siya. Then tuloy-tuloy po yung scholarship niya. For the photo opportunity. Alright, after this, Here, everyone here. All smiles. One, can we all first invite our city officials, our city councilors present here today to join us? wait a bit. Alright, now we want to invite our execom, our executors, please. Alright, thank you. Next, we invite our health grants today. Our official photographers, please. Okay po, ready to take the video? Again, ang kasabihin po ay think big, dream big, love the game. Alright, in 3, 2, 1. Think big, dream big, love the game. Alright, is that one more? Ang galing na tayo, pwede ko po sa Alright, another video. Okay. Stand by again. In 3, 2, 1. Think big, dream big, love the game. Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. Again, ang heartfelt congratulate our new Invest Scholars Batch ng Lao. Kasi na-LGU funded po. Ito ang pinakamalaki at ito mo taon-taon ay dadami pa. So the first 30 may second batch, may third batch every year. So hindi lang po kami limitado sa 30, di ba Mayor? At isa pa ho, yun po mga hindi pumasa sa batch na ito, pwede po sila mag-reapply next year. Hanggang hindi pa po sila nakakapagtapos ng medicine, pwede po sila lumapit ulit. Number 3, yun pong existing na scholarship natin under Lifeline Assistance for Neighbors in Need Scholarship Program, tuloy-tuloy pa din po
ang suporta natin kasama ang medicine. Kaya po, ang ating scholars na nag-take up ng medicine ay hindi po limitado dito sa Turkey. Actually, hindi ko na po alam ang exact number, pero marami po tayong tinutulungan. In fact, yung mga hindi po pumasa this year, we already advise them to apply under the existing scholarship for medicine. Okay? And so if combined po, marami po talaga tayong tinutulungan. Ewan ko po kung nabulong ng mga anak niyo kanina, pero isa po ako sa nag-interview sa inyong mga anak. So, tatlo po kami. Si Rene, yung nagsasalita sa kanina, and si Dr. Pichi. So, before po ako naging city administrator, ako po talaga ang executive assistant for health. So, but actually, concurrent pa rin po yung role ko na yun. So, for this INVEST program, I played 2 roles po as one of the screening committee. Kaya I'm part of the committee na nag-interview sa mga anak nyo. But being the city administrator, ako po ang chair din ng executive committee. Okay? So, kaya ko rin nga po doon sa iba pang sa kabilang parto. Nabanggit na rin naman po ni Rene, no? Regionally po talagang 10 lang dapat ang aming scholars kasi as a city, meron din po kaming budget na nilalaan na we cannot go beyond that. So, wala kami ginawa kundi mag-compute kasi iba-iba naman po yung tuition, no? So, malaking bagay din na na medyo marami din ang UP and KLM natin, so nakapagdagdag kami. So, yung original 10, and then sabi namin, sige, akyat natin sa 20, diba? 20. Then after po ng lahat ng na-interview namin, naging 25 po yun. Pero meron po kaming ilan na question mark at konting check. Nag-deliberate pa po kami ulit kung isasama namin yung additional 5 na yon. And ang ano po namin talaga ay hanggat kaya ng budget, talagang idadagdag namin. So, kaya po naging 30 ang ating scholars. So, upon deliberation po, since I'm chair of the executive committee also, we decided to increase it to 30. So, that's kilala ko siya, so alam ko yung time na meron na yung boses niya. And then even yung time na sa ABP, ako po is very emotional. Parang, kumbaga, considered kong baby po itong program. Marami pong programa ang city na ipinagmamalaki namin. So, yun lang po isang namin sa mga anak nyo. Common po sa kanila, marami po sa kanila hindi alam yung health programs ng Taguig. So, yun po yung reason kung bakit nung yung Monday na pinatawag namin sila, binigyan namin sila ng mga IEC materials namin. Sabi ko nga, hindi lang yan yung mga programs ng Taguig, yan pa lang yung parang pinagmamalaki natin. But we have so many health programs here in the city of So, yun, sabi ko nga sa kanila, as scholars dapat malaman nila. Para by the time na magre-return service na kayo, tutulong na kayo sa atin, di ba? Alam nyo na. Diba? And I just want lang din po to, na siguro pag yung mga times na, example, summer, na wala kayong ginagawa, for example, meron po tayong youth volunteerism program. So, pag gusto nyo po mag-volunteer, just let us know. No? So, meron tayong tinatawag na Local Youth Development Office. Sila yung nag-a-assign kung saan gusto nyo mag-volunteer ng ating mga youth. So, you can volunteer sa ating mga hospitals. We have 2 hospitals na po, ha. We have a new hospital along C6. Napakaganda po, parang St. Luke's po ang itsura. So, siguro one time, ipasyal, no? Maipasyal kayo sa
ating mga health facilities. We have 40 health centers. So, ganun po karami yung health facilities. So, aside from that, we have also yung Yakap Center natin for children with disabilities. Kasi hindi lang po yung school, we provide also free therapies po. So, developmental therapy, physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Marami actually na pwedeng, siguro pag nag-ano kayo, no, yung let's say, nag-volunteer kayo, makikita nyo rin siguro kung ano yung gusto nyo maging, kung anong klaseng doktor. But we're hoping na sana may magkagusto sa public. Pero hindi naman po ano yun. Hindi po required. Okay, sige po. Thank you.